tayo sa Ligay. Ito ang mandirigma ng Lanfang. Siya ang lugar ng kapanganakan ng Muay Thai. Nakatanggap ng purong pagsasanay sa Thailand mula sa murang edad. Ang kanyang mga diskarte sa boxing ay matalim, at ang kanyang mga siko at tuhod ay pambihirang malakas. Abangan na lang natin ang susunod na pag-ikot ng palakpakan. Halika, batiin natin ang mandirigma ng asul na paksyon. Mula sa Thailand, Zagli, mga kasanayan, lakas, karunungan at diskarte, kapangyarihang pangkaisipan. Lumalabas ang kanyang kamao na parang hangin. Ang mga siko ay dumadaan na tila pinutol ng kutsilyo. Ang Muay Thai ay mabangis. สวัสดีครับผมชื่อจักรกิจมาจากประเทศไทยครับ 58 laban, 45 panalo sa matinding Muay Thai ring ng Thailand. Ang batang Zagli ay lumaki ng ligaw sa kanyang sariling paraan. Sa maalamat na yugto ng Emi, nananabik si Zagli sa pagkilala sa tagumpay. Sa pagharap sa mga darating na hamon, handa na siya.เดี๋ยวผมจะทำให้คุณรู้ว่ามวยไทยเป็นยังไง Susunod, sa lalong madaling panahon kami ay inaanyayahan ang pulang panig ng manlalaro na nakaharap sa kanya. Ang manlalaro na ito ay isang batang manlalaro mula sa China. Minsan ay nakatalo siya sa maalamat na entablado ng Pilipinas. 2 beses na siyang nanalo sa pamamagitan ng Pilipinas. Tila pamimira ang kanyang lakas. Halika na, bigyan natin ng palakpakan ang pagtanggap natin sa pulang panig ng manlalaro. Ang Zihao mula sa China. Malapit nang magsimula ang laban. Pagkatapos ng pag-akyat, Zagli mula sa Thailand. Isang forehand elbow strike, magbigay ng isang mabigat na suntok kay Han Zihao. Mabilis ang siko na ito, hindi ko man lang nakita kung ano ang nangyayari. Bumagsak sa sahig si Han Zihao, kapag nag-away ang magkabilang panig sa mga pamamaraan ng kamao. Pagkatapos ay ang forehand punch ni Zagli ay nagiging isang front elbow. Tumama ito sa mukha ni Han Zihao. Karamihan sa aming mga laban ngayong gabi ay nasa ilalim ng mga patakaran sa libreng pakikipaglaban. Maaari bang maikli itong ipakilala sa atin ni Teacher Dong? Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga panuntunan ng Muay Thai at mga libreng pandaigdigang panuntunan. Ang mga tuntunin ng Muay Thai ay batay sa mga patakaran at paggamit ng mga pamamaraan ng paggala. Lamang na may idinagdag na panloob na bilog ng yakap, mga pamamaraan na nagbibigay daan sa iyo upang patuloy na itulak ang iyong tuhod. At elbow strikes. Tandaan na ang mga elbow strike ay ang trump card sa mga tugma ng Muay Thai. Ang Muay Thai ay ang pinakanatatangi mula sa iba pang mga diskarte sa pakikipaglaban sa stand-up. Ang pinakamaliwanag ay ang teknolohiya, kaya nakikita natin ang general sa mga tugma ng Muay Thai. Sa sandaling makapasok tayo sa gitna ng malapit na saklaw ng segment, agad na pumasok ang magkabilang panig sa loob ng bilog at nagyakap, at ang palitan sa pagitan ng siko at tuhod strikes. Bihira kaming makita
sa mga kickboxing at kickboxing match. Isang kombinasyon ng mga kamao at binti para sa patuloy na pag-atake ng posisyon. Magkabilang panig. Ang magkabilang panig ay nag-aagawan ng kanilang bilis. Nakita namin ang estilo ng paglalaro ng asul na side player na ito. Naiisip mo ba ito sa mga naunang tugma? Narito ang mga bakas ng estilo ng manlalaban ng Muay Thai. Napakahalata kapag itinaas niya ang kanyang mga paa. Ang bilis ay napakabilis kapag itinaas ang binti. Kapag nakarating ka na sa gitna ng kalamputan na ito, sa malayang pakikipaglaban, pinakamahusay na angkop para sa pinagsamang magkakasunod na pag-atake ng suntok. Sa yugtong ito ng pag-aayos, hindi lang siya masanay dito. Kung ito ay hindi likas, dapat itong tanggapin. Tulad ng teknolohiya, tinanggal ng referee ang armband sa kanyang katawan. Alam namin ang mga tugma ng Muay Thai. Karaniwan, para sa katamtaman hanggang sa mahabang distansya. Mas karaniwan ito para sa isang uri. Isang solong pamamaraan ng binti para sa isang pabalik-balik na paglalakbay. At ang pag-atake na ito gamit ang tuwid na linya ng suntok. Karamihan sa mga tugma ay mga swap sa pagitan ng mid at long range na mga pamamaraan. Kumusta naman ang mga patakaran ng purong Muay Thai matches? Mula sa unang laro, tingnan natin ang ritmo ng magkabilang panig. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok sa tubig. Hindi masyadong mabilis. Habang tumataas ang bilang ng mga frame sa larong ito, tumaas din ang ritmo ng suona sa madla. Ang bilis ng pag-atake sa magkabilang panig ay mapabilis din. Si Han Zihao ay nagsasanay sa Mandy Boxing School sa Thailand, kaya't nagdadala siya ng isang napakalakas na Thai fight. Ang bakas na ito ng pagsasanay sa Muay Thai. Nagsimula na ang ikalawang laro. Matapos pumasok, kapansin-pansin na tumaas ang tempo ng pag-atake ni Han Zihao. Ang Muay Thai ay may hindi nakasulat na panuntunan. Iyon ay, ang isang tuhod ay nabali ang binti, ang siko ay nababasag ang kamao. Sinusunod namin ang probisyon na ito. Tignan natin ang tugma na ito. Maaari ba itong mangyari? Basagin ang binti gamit ang tuhod. Ito ay isang pamamaraan ng paggamit ng mga siko upang labanan ang mga suntok. Ang Muay Thai fighter na ito ay napakapayat. Ngunit ito ay napakahirap. Sinundan ito ng sunod-sunod na pag-atake ng siko. Maaaring hindi natin ito maunawaan kapag napapanood natin ito sa telebisyon. Ngunit ang pakaramdam ng pagsiko ng isang tao sa mukha sa lugar. Lahat kami ay nakaramdam ng sakit na kasabay nito. Si Han Zihao ay naglabas ng sunod-sunod na suntok. Ang Muay Thai fighter na ito ay madalas din binibigay. Sa palagay ko dapat itong mangyari sa normal na sitwasyon. Matagal na itong madugong labanan. Tignan natin si Han Zihao na umakyat sa ikalawang round. Gamitin ang patuloy na pag-atake ng suntok na ito upang itakda ang batayan. Kasunod nito ay ang elbow strike na sinusundan ng magkakasunod na elbow strike. Tignan natin ng mas malalim kung ano ang mayroon tayo ngayon. Medyo dumudugo na ang hairline ng Blue Mage player. Ang posisyon ng mga kilay. Okay. Ngayon, ang referee sa court. Kailangan namin ang aming medical na pangangasiwa upang gamitin ang sugat ng Thai player. Sa panahon ng kompetisyon, kung ito man ay isang stand-up match o isang Muay Thai match, kapag ang posisyon na ito ng mga kilay ay madaling makita, itinabi o siko. Kapag nangyari ito, dapat nating tiyakin na ang mga medikal na kawani ay nangangasiwa sa lugar. Bagamat hindi ito gaanong nasaktan, ngunit kung ang dugo ay hindi mapigilan, itigil ng referee ang laban. Ngayon ay malinaw na patuloy na umaatake si Han Zihao. Nagtrabaho ang patuloy na pag-atake, plus isang lumilipad na tuhod.
Matapos magsimula ang ikalawang pag-ikot, nakikita natin ang malinaw kung ito ay siko sa tuhod sa isa't isa o ang leg technique swap. Ang bentahe ng kamao ni Han Zihaw, malaki pa rin ang papel na ginagampanan nito. Tingnan natin ang kasalukuyan. Dumudugo pa rin ang asul na bahagi na ito mula sa ulo. Tignan natin ang mga pamamaraan ng boxing ni Han Zihaw. Ang suntok na ito sa mga manlalaro ng asul na panig ay lubos na epektibo. Ang matinding presyon ni Han Zihaw. Ang patuloy na pag-atake ng presyon ng suntok na ito. Tama, at ngayon ay medyo humina ang momentum ng asul na panig. Hindi tulad noong una itong binuksan, hindi gaanong agresibo ang pagsalakay. Siyempre, ang mga sugat ay isa ring kadahilanan na nakakaapekto sa kanyang isipan, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan. Ngayon ay nasa korte na siya dahil kay kontesta. Dahil sa kilay na ito at sugat na ito, hindi tumigil ang pagdurugo, hindi maaaring magpatuloy ang mga tugma. Ang larong ito, tulang side player na si Han Zihaw, nanalo siya sa ikalawang round sa pamamagitan ng